Isang mapagpalang araw na naman po sa ating lahat mga kapatid, mga kababayan at mga boss. Ngayong umagang ito, ang tatalakayin natin ay napapanahon. Pero bago natin gawin yan, ito yung paborito ninyo at paborito natin lahat, ang batian. Pa-shoutout kung ano pa man yan. Bago natin panoorin ang video na ito, kailangan muna nating bumati sa ating mga kapatid, mga kababayan at lahat na nag-comment. At pasensya na kayo kung hindi ko man mabati lahat-lahat. Pero ganun pa man, gagawa tayo ng paraan para mabati natin. Pero bago tayo magsimula, bati muna tayo mga kapatid. Isang magandang umaga po, Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre, sa kahit saang panig ng mundo, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi po sa inyong lahat dyan. Nandito naman po ang inyong likod, Boss Rick. Sa araw na ito, meron tayong magandang balita. Pero bago yan, bago natin panoorin yung magandang balita na gagawin natin dito, kailangan natin bumati. Meron akong kudigo rito. Batiin muna natin itong ating mga kapatid. Eto na, kapag nagpa-pop out na ang notification ni Boss Rick, kahit anong pinapanood ko, ay tigil muna, Boss Rick muna. Magandang hapon sa lahat ng mga kapatid po sa buong mundo. Bihira tayo makakita ng ganitong channel na masaya. Pag masayang lahat. Galing po yan kay Make It Happen. Shoutout sa iyo kapatid na Make It Happen. Maraming salamat po. Eto pa, magandang hapon po. Pa-shoutout po mula sa lokal ng San Juan, Dimilla, Paniki, Tarlac. Pagbati po mula kay kapatid na Wilma Opnaldo. Maraming salamat po. Ito pa, shoutout po from Bro Boy at lokal ng LA, California, USA. Shoutout po sa inyo galing kay Simplicio Zapatero. Maraming salamat po. Ito pa, pa-shoutout kapatid idol from Robert Viernes. Shoutout sa inyo dyan kapatid na Robert Viernes. Ito pa, mabuhay Boss Rick from San Rafael, Bulacan, GWS SR. Mula kay kapatid na Gamaliel Torrijano. Maraming salamat po kapatid. Shoutout sa inyo dyan. Ito pa, shoutout po kapatid na Boss Rick. Masaya ako pag ikaw ang pinapanood ko. Nawawala ang stress ko. Magandang buhay po from Robert Arevalo. Shoutout po sa inyo kapatid na Robert Arevalo. Ito pa, shoutout po from lokal ng Pinugay. Galing kay kapatid na Leyte Medrano. Maraming salamat po. Shoutout from distrito ng San Carlos City, Pangasinan. Pagbati po mula kay Isayas Garcia. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po. Ito pa, pa-shoutout po mula po sa lokal ng Babanuang Distrito, Isabela West po, kapatid, from Junicio Alejandrino. Shoutout sa inyo dyan, kapatid. Maraming salamat po. Ito pa, from lokal po ng Ibayo Distrito ng Makati. Mula po kay kapatid na Victor Bulando. Shoutout po sa inyong lahat. Yan na naman ang sinasabi ko sa inyo. Diyan na muna magtatapos yung pa-shoutout natin sapagkat excited na ako eh. Kayo ba? Excited na kayo? Ito yung latest kasi na ipag-usapan natin, pasok tayo sa politika. Kanina po, nagsagawa ng rally si kapatid na Rodante Marcoleta. Kaya kung gusto ninyo manood, kung hindi pa kayo nakapanood, dito na kayo manood sa akin. Sabay-sabay natin panoorin ito. Kaya kung ready na kayo, handa na ninyo yung makain dyan. At syempre, dapat makinig tayo. Kapatid, pasok! Nakapagpapabago sa buhay ng mamamayan ng ating bansa. Paano mo gagawin yun kung wala ka namang kaalaman? Ang problema po, katapatin ko po kayong lahat. Ang problema po, sa napakahabang panahon ng eleksyon dito sa ating bansa, basta sikat lang siya, yun na iboboto natin. Basta sikat lang. Basta nakakagawa ng pelikula. Bakit ganito po ang kalagayan natin? Pabalik-balik na yung marami sa kanila. Alam po ninyo yun. Nang dahil sa kasikatan lamang, hindi man lang ninyo tinanong. Paglapit po nila lalapit na naman po sila sa inyo ngayon. Pwede ba itanong ninyo sa kanila? Ano po ang gagawin ninyo? Karapatan po ninyo na itanong sa kanila kung may kakayahan. Pag sinabi niyang may kakayahan, ipakita mo sa akin. Patunayan mo sa akin na kaya mong gawin. Ito po, hindi problema. Lalapit sila sa inyo ngayon. Malapit na po. Magsisimula po yung election period sa mga senador Pebrero 12. Sa mga congressmen, magtatagal ng konti. Mauuna yung mga senador. Lalapit sa inyo ang mga senador na yan, nakakandidato at mga congressmen nakakandidato. May dala-dalang konting barya na
Naisip niyo po ba sa 5,000 piso ang kinabukasan ng ating bansa? Ipagpapalit pa ninyo sa 5,000 piso ang dignidad na taglay-taglay ng bawat isang mamamayang Pilipino. Pero kunin ninyo. Kasi pera ninyo yun. Kunin po ninyo, pero nakikiusap ako sa inyo, pagkakuha ninyo, huwag kayong magpapasalamat sa kanila sapagkat hindi nila pera yun. Hindi nila pera yun at kailanman hindi naging tungkulin ng isang congressman o isang kumakandidat o senador na siya mismo ang mag-aabot sa inyo. Yun po ay pagpapasikat, pagpapasiklab sa inyo. Nakakahiya po, kailangan malaman ninyo na kayo po'y iniinsulto nila kapag lumalapit sila sa inyo at ibinibigay yung halaga na kung tawagin ay akap. Iniinsulto po nila kayong lahat. Hindi po namin tungkulin yun, kailangan malaman po ninyo. Hindi ganon ang tungkulin ng isang senador o isang congressman o congresswoman. Ang tungkulin po namin pare-pareho, kailangan buhayin natin, pasiglahin ang ekonomiya, ang kabuhayan ng ating bansa upang sa ganon magkaroon ng trabaho, dagdag na kita ang mamamayan. Huwag kayong papayag. Huwag kayong papayag. Ang isang pamilyang Pilipino kahit mahirap, hindi niya gugustuhin na mananatili siyang mahirap. Ang isang Pilipino ay merong dignidad. Ayaw niya yung palagi na lang na binibigyan siya ng ayuda. Napipilitan lamang siyang kunin dahil sa pangangailangan. Sapagkat hindi ibinigay ang mga kondisyon para sa mga pagtrabaho. May karangalan at dignidad ang Pilipino. Gusto niya pagdating ng tamang panahon, makaulag po siya sa gapos ng kahirapan. Hindi siya papayag na ipamana sa kanyang pamilya ang kahirapan na matagal niya nang tinataglay. Huwag kayong papayag na manatili ang ganitong kalagayan. Piliin na po ninyo utang na loob. Nasa kamay po ninyo, nasa kamay po ninyo. Umili na po kayo. Kasi po pag hindi kayo pumili, wala po kayong karapatan na umasa na may pagbabagong mangyayari pa sa ating bansa. Tulungan ninyo kung gumawa ng isang kasaysayan. Iguhit natin ang isang kasaysayan. Pangangako sa gabing ito, kung kinakailangan ay panumpain natin. Simula sa araw na ito, gumawa tayo ng magandang bagay hindi lang para sa sarili natin, kung hindi sa ating bansa, sa ating mga anak, at sa anak ng ating mga anak. Huwag na kayong pumayag na yan na naman. Sila na naman. Ilang beses na ba silang nakabalik? Bakit yan? Bakit ganito pa rin ang kalagayan natin? Napakarami pong magagandang batas na ginawa natin. Wala pong nagbabantay. Wala nagbabantay. Ito pong batas ng kuryente, yung pinabanggit ko sa inyo. Totoo po yung layunin. Kailangan murang halaga. Bakit ngayon po'y pagkataas-taas? Wala po kasi nagbabantay. Ang totoo po, kung talagang gagawin lang nila ang mabuti. Imbes na akap, imbes na ice, imbes na tupad, pababain natin ang presyo ng kuryente, gawin natin tanggalin natin ang 12% VAT sa kuryente. Pagkatapos,
ang pababa ibigay sa mga taong ganun ang consumption sa kuryente. Ang mabe-benepisyo po nun pag ginawa natin, magagawa naman eh. Pag nagawa natin yun, 4.5 million Filipinos na may hirap ang mabe-benepisyo. Katumbas ng 28 million Filipinos. Hindi yung pupunta sa inyong akap. Ano ba yung akap? Ayuda sa mga kapos ang kita. Paano po ninyo nalaman na sila lang ang kapos sa kita? Pumunta sa komunidad, umili lang ng mangilan-ilan at binigyan ng akap. Lahat naman tayo kapos sa kita. Kahit ako. Bakit? Sa kagustuhan ko lang lahat ng tao sana na naghihirap, bibigyan ko lahat, ngunit hindi ko kaya. Sa mga kapit, kahit ako kapos sa kita. Pupunta sa isang komunidad, pipili lang ng iba. Ng konti. Paano yung iba na hindi nabigyan? Tama bang patakaran ito? Pagkatapos pupunta sila sa inyo, ipakikilala na niya sa inyo na pinulungan kayo. Na para bang gusto nilang ipakilala sa inyo na galing sa bulsa nila yung pera ibinigay sa inyo. Huwag kayong palilinlag sa kanila. Huwag din yung titingnan. Mga salbari yan mga yan. Bakit ko sinasabi salbari? Iniinsulto nila kayo. Huwag kayong paiinsulto sa kanila. Ako ayoko mag-insulto kahit kaya. Kaya nilalabanan ko sila. Kaya tingnan yung ginawa nila sa akin. Mahigit na 300 na congressmen, ako na lang ang nagsasalita kung ano yung balik sa amin. Lahat sila ay pare-pareho kay projects. Ayun, umirma silang lahat sa impeachment. Nakalaban ninyo ay walang premyo yun. Napakalaki ng premyo yun. Politika ng pera-pera na ang nangyayari sa atin. Maawa kayo sa ating bansa. Maawa po kayo sa ating bansa. Iguhit natin ang isang kasaysayan sa gabi nito. Unang-una, naging kasaysayan na sapagkat ito lamang ang pagtitipon na nakalipog ng ganito karaming mga mamamayan. Wala pong nagbayad sa inyo ng sakripisyo pa kayo. Ang iba po'y namasahe pa. Ang iba'y galing pa sa Visayas. Ang galing pa sa Mindanao. Diba? Wala po kaming maibibigay na pera sa inyo. Ngunit ipinakita ninyo ang kahalagahan ng pagtitipon na ito. Salamat po sa suportang iyan at gusto kong samantalahin. Gusto kong ipaintindi at gusto kong bigyan ng emphasis. Magsimula tayo sa araw na ito. Makikita nila at malalaman nila kung sakasakaling ako'y nandun na po. Naniwala kayo sa akin. Kahit ilan pa sila, kahit sino pa sila, basta sa tama lamang po tayo. Huwag tayong lilihis sa tama. Kahit mahirap, kahit marami sila, ilalaban natin at ilalaban ang katwiran sapagkat yun lamang po ang tanging paraan na lalaman ko kung paano ko magsisilbi sa ating bansa. Bago po ako magtapos, gusto kong pag-isipan ninyo. Kilalanin nyo ngayon kung sino yung nasa Senado. Kilalanin nyo rin kung sino-sino ang lalapit sa inyo. Mga ilang araw pa ang darating. Huwag kayong mainipat, darating sila sa inyo, maniniklod sila sa inyo. Hihingi ng tulong sa inyo. Gusto kong sabihin ay humanda kayo. Limihin ninyo. Tandaan po nito yung sinasabi ko. Kapag inabot nila yung pera na yon, yun ang katibayan, yun ang simula ng pag-iinsulto sa inyo. Kunin nyo, pero kalimutan nyo na yung mukha ng tao na yun. Para sa ganun po ay magkaroon ng pagbabago ang ating Senado. Hindi man lahat makapaglagay tayo doon kahit isa lang. Kahit isa lang. Kailangan po mo ng bumoto ng
iba-ibang sahog sila. Anong klaseng luto ang Senado ngayon? Hindi niyo malaman kung anong klaseng luto. Kapag yung luto, ang niluto ninyo ay hindi niyo maintindihan, napakahirap mong kainin. Samantalang silang magsisilbi sana sa inyo. Bago po tayo magbigay ng reaction dyan sa video na napanood natin, humihingi ako sa inyo ng pasensya sapagkat kukunti po itong na-shoutout natin. Pero wag po kayong mag-alala, sa susunod na mga video, kagaya ng sinasabi natin dito, babanggitin po natin isa-isa yan. Kaya magre-react pa ba tayo sa sinabi ni kapatid ni Marcoleta? Parang wala na tayong i-react yan. Pero ano pa man, mag-comment kayo dyan sa baba kung mag-react kayo. Para sa akin, malinaw naman. Napanood natin, nasabi niya malinaw na malinaw, kagaya ng sinabi niya kanina, na pabalik-balik na lang. Yung mga puntos lang na sasabihin natin dito ay tungkol sa mga politiko. Sabi niya papayag ba kayo na magpabalik-balik na lang yung mga yan? Kaya lang naman nandyan yan kasi kilala sila bilang mga artista, celebrity, mga ganon. Yun ang sinasabi niya. Sabi niya pa nga hindi na kailangan ng 12, kahit mag-isa lang daw siya. Doon pala, panalo na tayo Tapos ito pa, sabi niya, kahit ilan pa kayo, kahit sino pa kayo. Tapos naalala niyo yung pagpirma ng impeachment kay BP Sara? Huwag kayo maingay huwag kayo maingay, atin natin lang ito. Bubulong ko sa inyo. Mayroon palang mga regalo yun. May mga kapalit pala yun. O, nanggaling din sa kanya. Napanood naman natin. Kaya, wala na tayong maraming sasabihin dito Doon pala, panalo na tayo. Di ba? Kaya, alam na this. Kaya, mabuhay ang bansang Pilipinas kapag nadala natin ito doon sa Senado, si kapatid na Rodante Marcoleta. Focus muna tayo sa kanya kasi ang dami talaga pumunta ron O, kung magsalita siya, di ba? Maganda yung pagkakasabi niya. Maliwanag na yung pagkakasabi niya tungkol sa mga bagay-bagay, mga issue kung ano-ano pampolitika man yan. Yung kuryente, sabi niya doon yung kumukonsumo ng 2,000 pababa, baka pwedeng libre na yun. Ganyan ang kapatid na Rodante Marcoleta pag nandun na yan sa Senado. Yan ang tatrabahuin niya. Overqualified nga ito Yung iba dyan, yung ginagamit lang nila, yung kanilang popularidad. Porket kilala sila sa lipunan, hindi lahat dapat. Ganon ang ating batayan. Pero alam naman natin sa panig natin, mga kapatid, alam na natin yan. Pagdating ng ganyan, pag boto natin, hindi tayo mahirapan sapagkat mayroon tayong pinagkakaisahan. Ito gusto ko lang ipaliwanag dito, kahit saglit lang. Yung tinatawag nilang black voting. Mali po yun. Yung nagsasabi nun, yung mga mangmang, mga walang alam, buka lang ng buka ng bungangan nila, black voting daw. Paano naging black voting yun? Ang tawag po doon, pakikipagkaisa. Unity po ang tawag doon. Manalo man o matalo ang kandidato na pinagkaisahan namin, panalo pa rin kami. Yun ang hindi nyo naintindihan. Doon pala, panalo na tayo. Wala tayong irilipat With that, pag narinig na ninyo yung with that dire-diretso na ito. Maraming salamat po sa panonood ninyo at sa suporta ninyo at sana nag-enjoy kayo dito sa programa natin. Kahit ganito lang ito, talagang ganito na ito. Tuloy-tuloy lang tayo, ano man ang mangyari. At syempre, lagi natin sinasabi rito, kung mag-iingat man tayo, pwera lang sa mga taong ganito.